Good day everyone. So, balik tayo sa discussions natin. Okay? Sana pag-view mo nito, nasa maayos kang kalagayan. Okay? So, yung approach lang natin ngayon, medyo magbabago. Ang ginawa ko na, pinagsama-sama ko na yung mga related articles. So, hindi yung kagaya na kasanayan natin sa classroom na nagpe-per article tayo. Okay? Pero di bali, i-guide naman kita. Eh sir, bakit mo ginawa yon? Para mas makita mo yung relation ng mga articles, hindi yung patalon-talon, 'di ba? Para pagsamasamahin na natin yung mga related dun sa isang topic. Okay? Since kinds of obligations to, dapat kahit papaano na-review mo na rin, baka nakalimutan mo na sa tagal nating hindi nagkita. Ilan ang principal kinds of obligations? Tama, anim, 'di ba? Pure and conditional obligations, obligations with a period, alternative and facultative, tapos itong joint and solidary, next, divisible and indivisible, and next, obligations with a penal clause. Okay? Nandito na tayo sa pangatlo. Ngayon, ah bago tayo magtuloy, kung tingin mo magiging effective tong ganitong setup natin, kasi ang ginawa ko dito, ginawa ko na siyang kada kind ng obligation ang presentation para kung gusto mo siyang ma-review, o tignan mo na lang per obligation, 'di ba? So kung may time pa siguro, kung tingin mo effective sa iyo 'to, i-message mo ko para kung may time pa ako, gawan ko na rin ng presentation ganito, yung mga previous nating napag-usapan para kung gusto mong balikan kasi baka nakalimutan mo na. Okay? Tuloy tayo. So nung last na na-discuss natin, yung alternative and facultative obligations. Doon, kung matatandaan mo pa, ang usapan doon maraming prestations. Di ba? Dito naman, maraming parties, maraming creditors, maraming debtors. Okay? So, tuloy tayo. No, pag sinabing joint obligation, ang tandaan mo lang itong mga maxim na to ha, itong mga maxim na to. Pag joint obligation, to each his own. Diba? Solidary obligation, all for one for all. Okay. Teka nga pala, balik tayo saglit. Ito nga palang ginawa ko sa joint and solidary obligations. Hinati ko siya sa dalawang parts. Kasi medyo mahaba siya talaga, ang joint and solidary obligations. Tapos, ang gagawin lang natin dito, mas detalyado ang discussion compared dun sa mga na-discuss ko last term. Okay? Mas detalyado dito yung gagawin natin. Bakit? Kasi baka may mga classmates kayo na hindi nila nadala yung books nila or wala silang reference materials. So kahit papano dito, makompensate man lang natin through discussion, 'di ba? Yung kakulangan nila sa mga oras na 'to. Okay? Tuloy tayo. Gaya nga ng sinabi ko kanina, tandaan mo yung mga maxim na 'to. Na kapag joint obligation, ibig sabihin to each his own. Pag solidary obligation, all for one for all. Kasi pag sinabing joint, kanya-kanya talaga. Kaya nga ang sabi dyan, debtor is liable only for a proportionate part of the debt and each creditor is entitled only to a proportionate part of the credit. Ngayon, sa solidary obligation, kabaligtaran, imbis na kanya-kanya, sa solidary obligation, sagot ng isa ang lahat. Diba? Sagot ng lahat yung isa. Debtor is liable for the whole obligation. Di ba? And each creditor is entitled to demand payment of the whole obligation. Okay? So, kung gaano karami yung number ng creditors and debtors, yun yung number of debts and credits. Okay? Yun lang ibig sabihin nun. Ngayon, tignan muna natin yung mga provisions under the Civil Code. Okay? Article 1207. The concurrence of two or more creditors or two or more debtors in one and the same obligation does not imply that each one of the former has a right to demand
or that each one of the latter is bound to render entire compliance with the prestation. There is solidary liability only when the obligation expressly so states or when the law or the nature of the obligation requires solidarity. So specifically, to Article 1207, dinidiscuss niya na agad dito yung solidary obligation. Okay? Pero tuloy muna natin sa 1208. Okay? If from the law or the nature of the wording, if from the law or the nature of the or the nature of the wording of the obligations to which the preceding article refers, the contrary does not appear, o kung hindi daw solidary, o di ba, the credit or debt shall be presumed to be divided into as many equal shares as there are creditors or debtors, the credits or debts being considered distinct from one another, subject to the rules of court governing the multiplicity of suits. Okay, kung kanina yung 1207, nagre-refer siya sa solidary obligation, itong Article 1208 naman, it clearly refers to a joint obligation. Sabi dyan the debt shall be divided into as many shares as there are debtors and creditors. The credits or debts will be distinct from one another. Okay? Okay. Sir, ano naman yung sinasabi dyan na subject to rules of court governing the multiplicity of suits? Kasi, pag joint obligation, di ba sabi ko nga kanina, to each his own, so kanya-kanya. Kung ilang parties yun, kung ilan yung number of parties, yun din yung number of debts or number of credits. Since kanya-kanya, kung magdedemanda, isipin mo, baka magkanya-kanya rin, di ba? Dahil kanya-kanyang liability lang din naman. Kaya naglagay dyan ng provision na subject to the rules of court governing the multiplicity of suits. Ibig sabihin, yung rule on multiplicity of suits, ang sinasabi lang dyan, pine-prevent niya yung pagpa-file ng maraming demanda involving one single cause of action, 'di ba? A single cause of involving a single cause of action. So kung pareho lang naman yung kontrata or pinagbabasihan nila ng paghahabol nila, kahit marami pa sila, pagsamasamahin na para isang demanda lang. Okay? Yun lang ibig sabihin yan. Okay. Dapat ka rin maging familiar sa mga synonymous terms pag sinabing joint obligation. O kagaya niyan. Joint obligation, mancomunada simple, proportionate, pro rata. Kasi nga, kanya-kanya. Dito ka pwedeng malito sa mga synonymous terms sa solidary obligation. Kasi meron ditong jointly and severally, tsaka individually and collectively. So baka nakakita ka lang ng jointly at saka ng individually, isipin mong joint na. So tingnan mo maigi. Pag jointly and severally, tsaka individually and collectively, solidary obligation pa rin siya. Okay? Ano pang dapat mong maging familiar ka? Kasi baka promissory note naman yan. Nakakita ka, we promise to pay, pero two or more promisors or signatures. O kahit nakita mo siyang we, two or more promisors, joint obligation siya. Pero kung I lang ang nakalagay, I promise to pay, tapos two or more signatures, solidary obligation ang presumption. Okay? Illustrate tayo. A and B are joint debtors of C to the amount of 1 million. How much can C demand? O, sa illustration na to, ilan ang debtors? Dalawa. Isa lang ang creditor. Okay? Joint obligation. Since dalawang debtor, hatiin mo sa dalawa yung pagkakautang. O, nag-demand ngayon si C. O, magkano ang masisingil ni C kung magde-demand siya kay A? Correct. 500,000. Kung mag-demand siya kay B, 500,000. Okay? Kasi ang liability nila, tig 500,000. Okay? Madali lang. Okay? Tuloy natin. A and B are joint creditors of W, X, Y, and Z, who are joint creditors to the amount of 1 million.
How much how much can Y demand from the debtors? Okay? O, ito naman. Dalawa yung debtors, apat ang creditors. Okay? So, marami-rami. Ang tanong, how much can Y demand from the debtors? Magkano lang ba ang karapatan ni Y over the debt? Kumbaga, magkano yung credit niya na masisingil niya kay A at B? So, i-divide mo muna yung 1 million sa number of creditors. O, ilan ba yon? Apat. So, tig to 250,000 sila. Correct? Okay. O si Y, may karapatan siya for 250,000. Yan lang yung pwede niyang i-demand sa debtors. Kaso, joint din yung debtors. Okay? So, sisingilin niya ngayon si A at B ng tig 125,000. Okay? Ang presumption, equal ang interest nila lagi kung walang sinabi. Okay? Tuloy tayo. Solidary naman. A and B are solidary debtors of C to the amount of 1 million. How much can C demand? Ito mas madali, di ba? Mas madali. Since solidary, one for all for one. Magkano ba yung karapatan ni C? 1 million. Magkano yung masisingil ni C sa debtors? 1 million. Kanino niya masisingil yon? Either kay A or B. Kasi sagot ni A si B at sagot ni B si A. Kaya tandaan mo, pag solidary obligation, may two principles involved. Okay? Mutual agency tsaka mutual guarantee. Kasi nga, pag solidary obligation, in a way, it involves trust and confidence eh. Dapat may tiwala ka sa co-debtor mo or sa co-creditor mo. Kuha mo? Kasi nga, sagot mo sila eh. Kaya may mutual agency tsaka mutual guarantee. Okay? Ulit tayo. A and B are solidary debtors of W, X, Y, and Z who are solidary creditors to the amount of 1 million. How much can Y demand from the debtors? Oh, madali lang din siya, di ba? 1 million din kasi nga all for one, one for all. Either kay A or B, 1 million na masisingil. Okay? Dahan-dahanin natin, okay? Kasi baka naka-advance ka na or may naalala ka, may refund, reimbursement, bla bla bla. O, isa-isahin muna natin. Okay? Sample MCQ. Yan. A and B are joint debtors of X and Y, joint creditors, in the amount of 10,000. How much can X demand? Okay? Joint creditors, joint debtors. O, magkano lang ba yung karapatan ni X sa pagkakautang na 10,000? Dalawa lang sila. Hatiin mo sa dalawa. 5,000. Di ba? Yun na ba yung sagot? Hindi pa. Kasi yun yung karapatan niyang singilin kay A at B. A at B. Eh joint debtors din sila. So kanya-kanya lang din. So i-divide mo pa sa dalawa. Di ba? Ang sagot, 2,500 from A and 2,500 from B. Letter C. Okay? Ito siya. Kung naguluhan ka doon, ito yung pangyayari dyan. A and B are joint debtors of X and Y, joint creditors, in the amount of 10,000. So si X tsaka si Y maghahati sa 10,000 na credit. So tig 5,000 sila. Correct? Si A at B maghahati rin dito sa 10,000 na debt. So may pagkakautang silang 5,000 kada isa. Okay? Ang tanong kanina, magkano ang masisingil ni X? 'Di ba? Ang karapatan niya ay 5,000. Sisingilin niya kay A at B. So, tong 5,000 na to, ide-demand niya kay A at B. E kanya-kanya. So, 2,500 kay A, 2,500 kay B. At yung balancing 2,500 ni A, ibabayad niya kay Y. At yung balancing 2,500 ni B, ibabayad niya kay Y. Kuha? Okay. A and B are solidary debtors of X and Y. Solidary creditors.
in the amount of 10,000, how much can Y demand? Oh, dito mas madali, di ba? Magkano ide-demand ni Y? Pwede niyang i-demand buo 10,000, di ba? Solidary debtors din yung kabila. O, di 10,000 din ang masisingil niya dun. Tama? 10,000 din ang masisingil niya dun. 10,000 from A and 10,000 from B ba? Hindi. Hanggang 10,000 lang. Kaya 10,000 from A or 10,000 from B. Letter D ang sagot. Okay? Ngayon, tapos na tayo doon sa mga instances na parehong joint, parehong solidary. Now, may an obligation be joint on the side of the debtors and solidary on the part of the creditors or vice versa? O pwede naman, pwedeng pwede. Diba? Subukan natin. O, A and B are joint debtors of X and Y, solidary creditors, in the amount of 10,000. How much can X demand? Diba? O, joint debtors daw si A at B. Sa kabila naman, solidary daw si creditors in the amount of 10,000. How much can X demand? Diba? How much can X demand? Okay? Magkano ba yung karapatan ni X? Diba? Solidary. Solidary sila. Solidary. O, ang karapatan ni X dyan, ang kaya niya ma-demand dyan, actually, hindi karapatan actually. Pagkano ang kaya niyang i-demand dyan? 10,000. Buo eh, solidary sila eh. Di ba? Solidary sila. Kaso ang problema niya, yung debtors, joint. Eh di ba, pag joint, kanya-kanya. So, while X can demand the amount of 10,000 against A and B, di ba? Hati sila doon. So, si A magbabayad ng 5,000 and si B magbabayad din ng 5,000. Sagot, letter A. Okay? O ito, baligtad naman, solidary debtors naman, tsaka joint creditors, 10,000. Si X uli magde-demand, joint sila. So, tig 5,000 sila ni Y, correct? Solidary debtors. So, ang sagot, letter B. 5,000 from A or 5,000 from B. Kuha? Okay. Rules to remember. So, sabi nga dun sa article na nabasa natin kanina, sa 1207, as a general rule, the obligation is presumed to be joint. Okay? Conversely speaking, solidarity is not presumed. Why? Kasi may greater burden sa solidary obligations eh. Solidary obligations are burdensome. Pangalawa, solidary obligation, sabi ko nga kanina, requires mutual agency and mutual guarantee. So kung hindi naman talaga nag-usap-usap yung creditors, hindi naman talaga nag-usap-usap yung debtors, wala silang tiwala sa isa't isa, bakit mo ipe-presume na solidary yun? I-presume mong kanya-kanya. Diba? Pero syempre, may pinrovide the exceptions. Diba? Number one, alam na alam mo na ito eh. Tatandaan mo pa yung pinag-usapan natin dating karaniwan pag may exception. SLN. Tatandaan mo pa? Sumalangit nawa. Diba? Stipulation, law, nature. When the obligation expressly so provides. It refers to stipulation of the parties. Number two, when the law requires solidarity. And number three, when the nature of the obligation requires solidarity. Di ba? Karaniwan talaga SLN yan. Okay? So dapat maging familiar ka dun sa number two. When will the law require solidarity? Di ba? Ito yung some instances where the law requires solidarity. Liability of principals, accomplices, and accessories in a felony. Ano ba yun? Halimbawa, may mga kaibigan ka, tatlo kayo, di ba? Nagbalak kang mag-akyat bahay sa
kaaway mo, gusto mong nakawan, o ikaw ang nag-isip, ikaw ang nagplano, o ikaw ang nagsagawa dun, 'di ba? Sinama mo sila, o tatlo kayo. O ikaw, napasimuno, ikaw yung principal, 'di ba? O yung dalawa, depende sa gawa nila, accomplices, pwede silang i-consider as accomplices or accessories in a felony. Baka kasi yung isa, lookout, o, 'di ba? Isa kasama mong assistant mo sa pagbaklas ng pinto para makapasok ka. O tatlo kayo, 'di ba? Ang liability nyo, pag napatunayan kang nag-akyat bahay ka talaga, solidary. Hindi mo pwedeng sabihin, ay hindi, kanya-kanya kami. Ako naman wala akong kinuha boss eh, lookout lang ako eh. Hindi, solidary. Okay? Obligations arising from tort or quasi-delict. O, alam mo na yan. O kaya yung tanong mo sa akin dati, o, yung liability nung employer dun sa at employee, 'di ba? Kung yung employee nakagawa ng quasi-delict in the ordinary course of his work, o sagot siya ni employer, 'di ba? O anong klaseng liability nila? Solidary, 'di ba? O balis in comodatum, o baka iniisip mo, hindi, ano bang malay ko diyan, sir? Ano ba yung comodatum na 'yan? Ay, maaaral mo pa kasi 'yan sa credit transactions. Okay? Pero yung comodatum, hindi mo lang namamalayan, nagagawa mo na 'yan. Minsan ba sa buhay mo nagpahiram ka na ng gamit mo? No. Comodatum 'yun. 'Yan ang tawag sa law. Comodatum 'yun. Ngayon, kung pinahiram mo yung gamit mo sa dalawang tao, 'di ba? At hindi nila inalagaan yung gamit na 'yun, nasira. O, ang liability nilang dalawa, solidary. Hindi mo na problema para alamin pa kung sino yung may gawa ng pagkasira nung hiniram sa'yo. Basta bahala silang dalawa. Liability nila, solidary. O ha? O, pays when there has been a payment of what is not due. Madaling intindihin. Di ba? Okay? Article 1210. The indivisibility of an obligation does not necessarily give rise to solidarity, nor does solidarity of itself imply indivisibility. Okay? Ito parang premise to dun sa next topic pa, yung divisible and indivisible obligation. Kasi baka nalilito ka, indivisible pero joint. Kasi class, ang indivisibility refers to the object or subject matter of the obligation. Dun sa mismong object, yung solidarity refers to the juridical tie. To the tie between the parties, di ba? Kung ano yung usapan nila, kung ano yung mga obligasyon nila sa isa't isa. Ito na natandaan mo. Pag divisible tsaka indivisible, ang pinag-uusapan, object. Kapag joint and solidary, ang pinag-uusapan, parties. Okay? So, pwedeng joint pero indivisible. Di ba? Pwedeng solidary pero divisible. Okay? Kaya yung article before this, yung 1209, doon na natin sa divisible and indivisible i-discuss. Kasi yung 1209, it refers to, I think, joint indivisible obligation. Diba? So, doon ko na siya isama. Okay? Next. Okay. The debtor can pay any of the solidary creditor. O tandaan mo, kapag solidary obligation, dahil nga sagot ng isa ang lahat at sagot ng lahat ang isa, kahit sino sa debtor, pwede niyang bayaran kahit sino din sa creditor. Kuha? Except kung doon sa solidary creditor, may isa doon na nag-demand. O kung may nag-demand doon sa solidary creditor, doon ka lang dapat magbayad. Okay? Okay, para mas malinaw, tingnan mo 'tong mga illustrations na 'to. A and B are solidary debtors of X, Y, and Z, solidary creditors. So, solidary both sides. Okay? May A pay X the whole obligation? O, balik ka dito sa rule. The debtor can pay any of the solidary creditor. Di ba? Debtor can pay any of the solidary creditors. Except
payment must be made to solidarity creditor who made a demand. Tingnan natin, sa scenario 1, may nag-demand ba? Walang sinabi. Ang tanong nga actually, may A pay X the whole obligation? Walang nag-demand. So pwede bang bayaran ni A si X the whole obligation? Yes. 'Di ba? Hindi naman nag-demand si Y at Z eh. So pwedeng bayaran ni A kahit kanino kay X, Y, and Z. Eh kung trip ni A, bayaran niya si X o di si X. 'Di ba? Kuha? O, tingnan naman natin itong pangalawa. Ganun pa rin. Solidary debtors, solidary creditors. Z makes a judicial demand upon A. To whom should A pay? O di kay Z lang, nag-demand na eh. Eh sir, trip pa rin ni A ang bayaran si X eh. Hindi pwede. Si Z na ang dapat niyang bayaran. 'Di ba? Pag ang binayaran ni A, pag pinagpilitan niya na si X pa rin ang bayaran, 'di ba? Hindi ma-extinguish yung whole obligation. Solidary to eh. Pero may ma-extinguish ba? Oo. Yung part lang ni Z. Okay? Yung part lang ni Z. Kasi tandaan mo, class, while solidary obligation ang pinag-uusapan natin, one for all for one, sa mata nilang kada parties, halimbawa to, solidary debtors, sa mata ni A at B, joint pa rin naman sila. Sa mata ni X, Y, and Z, joint pa rin naman sila. Kaya kung si A, 'di ba, ang pinagpilitan niyang bayaran si X, hindi ma-extinguish yung whole obligation. Ang ma-extinguish lang yung share ni X. Okay? Kuha? Hmm. Oh. Payment made by one of the solidary debtors extinguishes the obligation. O kasi nga, one for all for one. If two or more solidary debtors offer to pay, the creditor may choose which offer to accept. O, madaling intindihin, di ba? So, effects of payment yan. Dapat tandaan mo na yan kasi sa extinguishment of obligations, doon sa payment, dapat alam mo pa rin to. Okay? O, practice problem tayo. Okay? A, B, and C are debtors of X and Y in the amount of 15,000. Okay? The amount of 15,000. How much is the liability of A? So, ang tanong si A. Walang sinabi kung joint o solidary. Okay? Ano ang presumption? Tama. Joint. Hmm. Joint. So, anong gagawin mo? Magkano ang liability ni A? O di divide mo lang yung 15,000. Kung ilan ba silang debtors? Tatlo. Sagot, 5,000. O sagot sa number 2, ganun din, 5,000. O number 3. How much can X demand from A? O si X. Okay? Joint din, di ba? O ilan silang creditors? Dalawa. So 15,000 over 2. 7,500. Correct? O. How much can X demand from A? Ilan ang debtors? Tatlo. So 7,500 divided by 3. Sagot? 2,500. O yun din yung sagot sa number 4. Di ba? Okay. Equal eh. Walang challenge, di ba? Kasi nga, equal shares ang presumption. Okay? Lagyan natin ng challenge. Ito, A, B, and C are debtors of X and Y in the amount of 15,000. Ganun pa rin naman, di ba? Ganun pa rin naman, 15,000. Pero, ang gawin natin, hindi na equal sharing. Pero joint pa rin ha. Joint pa rin pero hindi na equal sharing. Naalala mo ba ba yung accounting to mo? Yung profit and loss ratio? 'Di ba? Pwede rin dito, joint obligation, pero pwede mag-usap yung parties kung magkano talaga yung share nila sa debts. At pwede rin mag-usap yung creditor sa kabila kung magkano yung share nila sa credits. Okay? Kaya nito, how much will A pay X if the respective interests of the debtors are 2 is to 3 is to 5, the respective interests of the creditors are 1 is to 2. Di ba? Okay? Oh.
Baka nakakita ka lang ng ratio, kinabahan ka na, 'di ba? Oh, alam mo naman 'yan, accountant ka naman, 'di ba? Ang tanong, magkano ang babayaran ni A kay X? Joint obligation, 'di ba? O alamin mo muna yung karapatan ni X, 'di ba? Magkano ba yung karapatan ni X sa debt? Ay magkano yung credit ni X? 1:2 sa 15,000. O anong gagawin mo? Anong gagawin mo? 15,000 times 1/3. O di 1/3, 5,000, di ba? 5,000 yung karapatan ni X. Okay? Eh magkano lang ba yung share ni A sa debt? 2:3:5. No, 20%. So 5,000 times 2/10. 20%, pareho lang, di ba? So ang sagot, 1,000. Kuha? Hmm. Same assumption. How much can Y demand from B? O si Y naman, magkano yung credit ni Y? 2:3. Di ba? Actually, 2/3. Sorry. Kasi 1:2 eh. So, 2/3 ang share niya. So, ang gagawin mo lang, 15,000 times 2/3. O, di 10,000 ang credit ni Y, di ba? Magkano yung ide-demand niya kay B? O, magkano yung share ni B? O, so, 10,000 times 3/10. O, or 30%, di ba? 30% ng 10,000. Sagot, 3,000. Okay? Kung nalilito ka, ito yung breakdown lang naman yan. Di ba? Yung breakdown lang yan. O, ito yung problem. Ito yung ratio, 2:3:5. O, ang total niyan, 15,000. Ito, 1:2. O, ito ang masisingil ni X. Di ba? Ito ang masisingil ni X. So, gagawin mo lang, 5,000, 2:10. So, 1,000 masisingil. Ganoon lang siya. Kaya kung makikita mo 1,000 na punta kay X, yung 2,000 mapupunta kay Y. Ganoon din siya. Ganoon din yung total niyan. Okay? O, dyan muna tayo. Basic Basics lang tayo muna. Okay? Basics muna tayo. Sa next nating discussion, okay, doon na natin itatackle yung medyo mabibigat dyan sa joint and solidary obligations. Yung may remission na, may insolvent na, ayan. Diyan na natin sila iisa-isahin. Pati yung reimbursement. Okay? So, kung okay naman sa'yo yung ganitong setup, i-message mo lang ako. Ngayon, kung hindi naman kita estudyante, di ba? Naligaw ka dito sa channel na to or sa discussion na to, sana nakatulong din sa'yo. Okay? Sana nakatulong din sa'yo. Okay? Okay? Ingat kayo lagi. Oh, God bless everyone.